Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi po rito ay Hong Kong regulator SFC approves spot Bitcoin ETF and Ethereum ETF. Ayan na po ang bansang Hong Kong. Yung kanilang regulator po na tinatawag pong SFC ay inaprubahan na po nila ang spot Bitcoin ETF at saka Ethereum ETF. Dito sa bansang Hong Kong. Kaya, ayan, isa naman po itong magandang balita para sa cryptocurrency market. Yan, kasi ang makikinabang po rito ay hindi lamang naman po si Bitcoin at saka si Ethereum. Kasama na rin po ang buong cryptocurrency market ang makikinabang dito kasi itong si Bitcoin at saka si Ethereum ay sila po talaga yung dalawang nangunguna at pinakalaging sila po yung talagang laging nangunguna sapagkat sila po ang dalawang pinakamalaking cryptocurrencies. Kaya ayan ang dahilan po kasi rito ay maraming papasok na naman na funds or makakaroon na naman ng inflows ng funds ayan sa mga cryptocurrencies, particular po dito kay Bitcoin at saka kay Ethereum. Kaya kapag ganyan po, kapag may pumapasok po na malaking pondo, ayan, dito kay Bitcoin at saka Ethereum, ay yan po yung parang nagdudulot ng benefits yan sa crypto market. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, proven na po kasi yung impact ng spot Bitcoin ETF at saka syempre Ethereum ETF. Kasi nitong nakalipas po na buwan ay nagkaroon po ng approval ang spot Bitcoin ETF sa bansang US. Yan, at yan na po ay na-approve ng US SEC. At dahil dyan ay nagkaroon po ng institutional adoption. Yan, sila po yung dulot ng malaking inflows ng funds dito kay Bitcoin. Ayan, at dahil dyan ay naramdaman po natin yung impact nito sa crypto market. At hindi lamang po si Bitcoin ang nakinabang dito kundi ang buong crypto market. Nagsiakyatan po ang lahat. Kaya dahil dito, yan, yung bansang Hong Kong ay nagkaroon na rin po ng approval ng spot Bitcoin ETF at syempre maging si Ethereum. Si Ethereum ay wala pa pong approval. Hindi pa siya na-approve sa bansang US itong si Ethereum. Pero yan, inunahan na po ng bansang Hong Kong at nagkaroon na ng sariling spot ETF dito sa bansang Hong Kong. Itong si Ethereum. Yung dito sa bansang US ay yan pa sa May pa or sa Mayo pa magkakaroon ng final decision kung ma-approve ito sa bansang US or hindi. Ayan, at syempre, hindi po natin kaagad mararamdaman yung impact niyan. Katulad po ng nangyari nung na-approve itong si Bitcoin. Hindi po naman po kaagad-agad yung kanyang impact. Umabot po ng ilang buwan. Ayan, bago na unti-unti siyang nagkaroon ng impact. Kaya ganyan na rin po ang posibleng mangyayari rito. Hindi ibig sabihin na in-approve or nagkaroon ng approval ngayon dito sa Hong Kong ay ayan, agad pong mararamdaman natin yung impact. Siguro mga ilang linggo. Ayan, at saka ayan, maging kay Ethereum po kasi. Ayan, siguro si Ethereum na rin ay mararamdaman na rin natin diyan. Pero siguro ayan, ay saka sasabay na rin po kasi siya sa Bitcoin halving event. Yan, nitong April 20. Kaya mukhang isa na rin po itong magandang parang development dito sa cryptocurrency market. At ayan, ang sabi po rito ay as per the expected timelines, the Hong Kong Securities and Futures Commission or SFC has given the green light for the trading of spot Bitcoin ETF and spot Ethereum ETF in the region. This also makes Hong Kong the first jurisdiction to issue spot Ethereum ETF while the US SEC still continues to contemplate. Kaya yan na nga, gaya ng sinabi ko kanina ay yan, nagbigay po sila ng green light. Kung pag sinabi po natin green light ay approve
Yan, approve ang spot Bitcoin ETF at saka spot Ethereum ETF dito sa bansang Hong Kong. At yan, sila na rin po yung kauna-unahan na nagkaroon ng nag-issue. Yan, ang bansang Hong Kong ang kauna-unahan na nagkaroon ng approval sa spot Ethereum ETF. Inunahan po nila ang US SEC. Kung saan ay ang US SEC ay mukhang maski wala pa po silang pahayag kung i-approve po nila itong spot Ethereum ETF. At yan nga, base pa sa ibang ilang mga eksperto ay mukhang ang US SEC ay baka i-deny pa or i-disapprove ang spot Ethereum ETF sa bansang US. Yan po, may tweet po rito si Ginoong Joseph Yang. Sabi niya dito ay Hong Kong ETF approval means BTC and Ethereum are becoming mainstream assets that even your mother could buy from a bank. This is a game changer. Kaya yan. Yan po ang sinabi ni Ginoong Joseph Yang. Ang Bitcoin at saka ang Ethereum na raw ay isa na raw po itong mainstream na asset. Ibig sabihin ay katanggap-tanggap na investment asset na maging yung ating mga magulang or yung ating nanay ay kayang-kaya niyang bumili rito gamit ang kanyang bangko. Yan. Ibig sabihin po nito ay napakadaling bumili ng Bitcoin at saka Ethereum. Top firms secure Bitcoin, Ethereum ETF approval in Hong Kong. Ayan, yung mga malalaking mga institutional firms ngayon dito sa bansang Hong Kong ay nag-uumpisa na po silang mag-accumulate ng kanilang Bitcoin at saka Ethereum. Kaya yan, ito po yung nagdudulot ng funds, yan, ng inflows ng funds. Ayan, sila po ay bumibili ng maraming amount ng Bitcoin at saka ETF. At yan po ay increase po yan ng demand. Tataas yung demand, kaya tataas yung presyo ni Bitcoin at saka si Ethereum. Several proponent financial firms including China Asset Management, Busira Capital and Hashkey Capital Limited have reached approval from the Hong Kong Securities and Futures Commission for their applications to launch Bitcoin and Ethereum spot exchange traded funds, as reported by local new publication. This development enables investors to utilize Bitcoin and Ethereum directly to acquire shares in this ETF. Kaya yan po yung mga financial firms na nabigyan po ng approval para makapag-launch ng kanilang Bitcoin at saka Ethereum spot exchange traded fund. Yan po ang China Asset Management, Busira Capital at saka Hashkey Capital Limited. Yan, tatatlo lamang po sila. In addition to these approvals, Harvest Global Investments revealed that the Hong Kong Securities and Futures Commission has granted preliminary approval for the creation of Bitcoin and Ethereum digital assets spot ETF, signaling further expansion in the digital asset investment landscape. Speaking on the development, Han Tong Lee, CEO and CIO of Harvest International, said, this time, Harvest investment in two major digital asset spot ETF products has been approved in principle, which not only highlights Hong Kong's competitive advantages in the field of digital assets, but also demonstrate Harvest International's drive to promote industry innovation and satisfaction. This is a reflection of our continued leadership and innovation in the field of blockchain assets and AI investment. Kaya yan naman po yung pahayag ni Ginoong Han Tong Lee, ang CEO at saka CIO ng Harvest International. Harvest investments in the two major digital asset spot ETF products will be through OSDL Digital Currencies Corporation Ltd, the first digital asset platform licensed and insured by the Hong Kong's SFC. This will help to effectively solve the excessive margin requirements, price premiums, and rollovers caused by the lack of short positions. It can solve problems such as warehouse losses and more accurately reflect the real-time value of Bitcoin. And sa madaling salita ay yung itong OSL Digital Securities na ito ay sila po ay tutulong yan sa mga issues o mga problema na posible pong ma-encuentro or ma-encounter ng mga yung mga katulad po ng mga lack of short positions, yung mga rollovers.
Yan ay yung mga lack of short positions, ayan, katulad po ng mga warehouse losses at saka ayan. At makakapagbigay na po sila ng mas accurate na real-time value ng Bitcoin. Kaya yan po yung gamit ng OSL Digital Securities. Sa madaling salita ay parang tutulong po ito para sa mga users or mga investors ng spot ETF products na ito. Will mainland Chinese investors get access? Ayan, magkakaroon ba yung mga mainland, yung mga tiga China? Ayan, magkakaroon ba sila ng access sa mga ETF na ito ng Hong Kong? Currently, the mainland China has issued a complete crypto ban in the region. Thus, the chances of its access to Hong Kong-listed Bitcoin and Ethereum ETF look slim at this stage. Issuers in Hong Kong have verified that regulatory constraints prohibit mainland Chinese funds from investing in cryptocurrency-related ETF. Yan, bawal pa rin po ang mainland China. Ay bawal daw po silang bumili ng crypto. Talagang mahigpit po talaga ang kanilang patakaran sa pagdating po sa mga cryptocurrencies. Pinagbabawal po. Kaya wala yung mga inchik yan dito sa bansang China ay wala po, hindi po nila ma-access ang mga spot Bitcoin ETF at saka Ethereum ETF dito sa Hong Kong. Ayan, isa po itong magandang balita or development dito sa cryptocurrency market sapagkat nagkaroon po ng approval ang spot Bitcoin ETF at saka spot Ethereum ETF dito sa bansang Hong Kong. Yan, magkukos na naman ito or magdudulot na naman po ito ng demand para umangat ang presyo ng hindi lamang po si Bitcoin at saka si Ethereum kundi ang buong cryptocurrency market. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.